Nais ko po muling bulayin natin ang isa sa kabanata sa aklat din po ng Joshua upang ipagpatuloy natin ang patuloy na pagsandig natin sa ating Panginoon. Pinili ko po ang topic na ito upang patuloy tayong paalalahanan bilang mga tao ng Diyos na sa kabila ng karanasan natin, may pagbagsak, may pagtayo, ay patuloy pa rin tayo na manangan sa tinig ng ating Diyos sa ating buhay. Pero bagong lahat, manalangin muna tayo mga kapatid. O Diyos, muli kaming titingin sa iyo pong salita na siyang salamin sa aming pong buhay. Hindi lang para, O Diyos, makita namin ang aming kakulangan at agad naming kaligtaan, kundi, O Diyos, ipinakikita mo sa amin ang aming kahinaan, pinapakita mo sa amin ang aming kakulangan, ipinapakita mo sa amin sa iyong salita ang aming pangangailangan sa iyo upang lalo pang magdepende sa iyo, upang lalo pang isabuhay at sagawa ang mga katotohanan na aming pong makikita dito. O Diyos, panalangin namin na sana isamahan mo kami ngayon, muling kaming bigyan ng panibagong biyaya na buhat sa iyo at panibagong pagsama ng Banal na Espiritu at pagdikta sa aming mga puso, buhat sa katotohanan na aming titingnan ngayon sa iyo pong mga salita. O Diyos, kumit po namin sa iyo ang aming pagsamba sa oras na ito at pakikinig ng iyong salita sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. So alam natin kung anong meron sa panahon ni Joshua sa kanilang buhay. Nasa kanila yung Ark of the Covenant, nasa kanila yung law. So sabi nga po ng ilang mga manunulat, hindi dahil nasa kanila yung Ark of the Covenant or nasa kanila yung batas, ay magiging payapa na ang kanilang buhay. Hindi yun ang magiging dahilan. Kung kaya, hindi rin po ito katiyakan o garantiya na ang kanilang buhay ay tiyak na hindi nadadanas ng kaguluhan o problema sa kanilang buhay bilang isang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi rin ito garantiya upang hindi rin sila bumagsak o mag-fail bilang mga kumikilala sa Diyos na dakila sa lahat. Ito ang maliwanag na makikita natin at tutunghayan natin sa isang kapitulo sa aklat po ng Joshua upang ating makita na kahit maging tayo ng mga Kristiyano ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo dadatna ng kabiguan at hindi na rin tayo dadatna ng kaguluhan o kuminsan ay pagbagsak sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag ang sabi sa atin ng aklat ni Pablo sa Romans na ang lahat ng kasaysayan sa lumang tipan ay nagbibigay halimbawa sa atin bilang mga mananampalataya, lalo sa ating panahon, upang ating tingnan na maging isang halimbawa sa atin at upang hindi tayo mabagsak ng tuloy-tuloy sa paglabag sa kalooban ng ating Diyos. Sa Book of Joshua ay isang maliwanag na katotohanan, hindi lamang history o kasaysayan, kundi isang maliwanag na salamin sa atin bilang halimbawa upang tayo tumingin sa Diyos at maging aral sa atin yung nangyari sa kanila sa panahon natin ngayon bilang mga tao ng Diyos. Nais kong tunghayan ng isang chapter at verse sa aklat ng Joshua chapter 9 verse 14. Ito ang ating pagbubulayan ngayong hapon. Sabi sa Joshua chapter 9 verse 14, kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa ating Panginoon. Hindi nila hiningi yung counsel ng ating Panginoon. Ito yung ating pag-aaralan ngayon, Joshua chapter 9 verse 14 na pinamagatan natin, kailangan natin ang counsel ng ating Panginoon sa ating buhay. Bulay-bulayin natin ang 2 punto at ang ikatlo ay isang lesson sa ating kalagitnaan. So una, tingnan natin ang maliwanag na kaganapan muna dito sa buong chapter 9. Makikita natin rito na ang lahat ng hari sa kabila ng Jordan ay nagsama-sama laban sa bayang Israel. Kumbaga sabihin natin, nag-join force sila, ang mga bayang ito, mga bansang ito, upang labanan at talunin ang bayang Israel. Sa kadahilanan kung bakit, sapagkat nabalitaan nila kung ano yung naging kaganapan sa bansang Jericho at saka sa Ai. Paano ito natalo
ni na Joshua gayong napakalaki at napakadakila ng bansang Jericho o bayang Jericho, napabagsak nila ang pader, at yaong hari dito ay kanilang tinalo, pinatay, even yung mga military, walang nagawa sa kanila. AI is the same. Ganun din. Talagang natalo nung una, talo sila sa AI. Pero sa pangalawang labanan na dinirekta na sila ng Panginoon, ginaid na sila kung paano gagapiin ng talagang natalo ang AI. Talagang namangha at nagulat ang mga bansang ito, kaya nag-join force ang mga bansang ito upang labanan ang Israel. Masasabi natin mga kapatid, advantage ito para kina Joshua na mabalitaan ng mga kalapit bansa na siyang pinapasakop ng Panginoon na nagsama-sama sila dahil takot sila. Baga advantage para kay Joshua ang bagay nito. Sabalit sa katotohanan ay hindi po. Hindi talaga po ito advantage para kina Joshua. Bakit? Baka ito ay maging silo sa kanila upang kanilang ikabaksak pa ang pangyayaring ito sa kanilang buhay. Bakit? Sapagkat may sisibol na siyang tatalo sa kanila o di kaya'y maglalansi o di kaya'y mandaraya sa kanila sa mga oras na ito. Isang tusong pamamaraan, isang mapandayang pamamaraan ang magaganap sa kanilang buhay sa mga sandaling ito. Alam niyo mga kapatid, kung minsan sa buhay natin bilang isang mananampalataya, kung galing tayo sa tagumpay, alam niyo ano nagiging damdamin natin? Nagiging relax tayo. Nagiging relax tayo na pakiwari natin, napagtagumpayan ko ngayong ganitong kalaking problema, ito pa kaya? Nagiging relax tayo. Ito yung nangyari dito kina Joshua. Na isang malaking tagumpay, Jericho at AI. Pero sa pagiging relax, ay nahulog sila sa isang maling desisyon at sa maling pamamaraan na kanilang ginawa sa mga oras na ito. Bakit po natin to nasabi, mga kapatid? Sapagkat may lumabas dito sa panahon ng Joshua chapter 9 na isang grupo na siyang nanglinlang sa kanila. Isang tusong pamamaraan ang ginawa ng bayang ito. Ito ay ang Gibeon o mga Gibeonites sa ibang pangungusap. Kung titingnan natin, ang Gibeon ay hindi kabahagi doon sa mga nag-join force na bansa. Hindi sila nakisama dito para labanan itong Israel o mga Israelita. Pagka sumiwalay sila, gumawa sila ng pamamaraan upang mapilit nila, mapapirma kagad nila sina Joshua sa isang covenant, sa isang peace, sa isang tipan, na hindi sila gagalawin, hindi sila pupuksain, at hindi sila mamamatay sa kamay ng Israel. Kaya yung paglapit nila kina Joshua sa mga oras na ito ay hindi para labanan si Joshua, kundi para linlangin, dayain ang mga taong ito katulad ni na Joshua. Kung titingnan natin sa dictionary ang ibig sabihin ng Gibeon o mga Gibeonites, masasabi natin ayon sa binibigay na meaning ng mga dictionary, ito ay isang makapangyarihang lungsod na siyang naninirahan sa mga Hebita. Ito ang Gibeon, isang makapangyarihang lungsod. Kung titingnan natin mismo yung kasalita ng Diyos sa Joshua chapter 10 verse 2, dinescribe kung ano tong Gibeon. Tingnan niyo po, Joshua chapter 10 verse 2. Sabi, sila ay masyadong natakot sapagkat ang Gibeon ay malaking lungsod gaya ng isa sa mga lungsod ng hari. Ayun nyo, ito yung description sa Gibeon. At sapagkat higit na malaki kaysa AI, higit silang malaki doon sa nabagsak ni Joshua na bayan ng AI o Ai. At ang lahat ng lalaki roon ay makapangyarihan. Wow! Hindi ordinaryong bansa ang Gibeon, ang mga Gibeonites. Isa silang malaking bansa, sabi rito, gaya ng isang lungsod ng hari. Pag may sinabing hari, hindi ito maliit na grupo, hindi maliit na bilang ang nasasakupan, malaki. Mas malaki sa AI.
Kung ilang libo ang AI, 22,000 I think, o 28, mas malaki pa daw doon. At ang sabi rito, yung mga lalaking naroon, hindi mahihina. Makapangyarihan, mighty men, ng mga kalalakihan doon. Bukod sa malaking bansa, maliwanag ang linaw at pagkatala sa lungsod na ito, hindi sila simpleng bayan. Matindi ang Gibeon sa mga oras na ito, sa pagkapahayag na ito. Sabi nga ng isang manulat sa pag-describe niya dito sa Gibeon, ito sabi niya sa wikang Tagalog. Sabi niya, hindi isang maharlikang lungsod ang Gibeon. Hindi sila maharlikang lungsod. Ngunit, mahusay at maayos na tirahan at mahusay na pinatibay na bayan. O hindi sila maharlika, pero mahusay at pinatibay na bayan. Tulad ng lungsod na nagsisilbi para sa maharlikang tirahan sa pangkalahatan. Para silang isang bayan na mayroong binabantayang isang hari. Ito ang Gibeon, sabi ng manunulat na ito. At sabi, hindi lumilitaw na ang Gibeonita o Gibeonites ay may anumang hari na tila isang maliit, ngunit makapangyarihang republika. Ang Gibeon walang king. Kung matitingnan nyo doon sa, I think, dito sa chapter 9, na ang pinadala nila kay Joshua, hindi king, but ambassador. Ambassador ang pagkagamit ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang king. Meron lang silang representante ng mga ambassador nila. Wala silang hari. Pero hindi nangangulugang maliit sila, sabi ng manunulat, kundi isang maharlikang republika. Ang lahat ng mga lalaki roon ay makapangyarihan. Pinamamahalaan lamang ng kanilang mga matatanda o elders. Ito ang makikita natin sa loob ng Gibeon. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mga Gibeon na linlangin sina Joshua? Makikita natin Joshua chapter 9, ito yung kanilang rason. Joshua chapter 9 verse 3, bakit nila dinaya si Joshua at ang bayang Israel? Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Joshua sa Jericho at Ai, ito na yung sumunod. Kanilang dinaya na, nilinlang na ang bayang Israel sapagkat nabalitaan nila ano yung nangyari sa Jericho, ano yung nangyari sa Ai, na natalo ng bayan ng ating Diyos. Kaya agad silang nagpakilala kina Joshua rito na hindi isang bansa na makikipaglaban sa kanila, kundi ang paglapit nila kina Joshua sa mga sandaling ito ay makikipagpayapaan sila. Ngunit ang mabigat lang, mga kapatid, ang ginawa nilang pamamaraan ay pandaraya. Panlilin lang. Isang tusong pamamaraan ang kanilang ginawa. Tanong, paano nila na-deceive si Joshua? Verse 4. Sabi sa verse 4, gumawa sila ng may katusuhan at nagpapunta ng nagpanggap ng mga ambasador. Ito yung wika ng Tagalog sa salitang English. Sa yung gamit natin ang bagong Biblia, wala yung salita ambassador diyan. Pero sa lumang Tagalog o sa English, ambassador ang gamit nila. Nagpadala sila dito ng mga ambassador. Nang ibig sabihin ng kanilang pamamaraan ay sabi ng ilang mga manunulat, yung gawa nilang ito ay may isang disente. Isang disenteng pamamaraan ang kanilang ginawa. May taga-pamagitan sila, ambassador. Kumbaga, meron silang representante sa mga oras na ito. Pagka ang pinapakita nila rito, hindi isang pakikipaglaban ang kanilang sadya. Napakahusay ng kanilang pangamamaraan sa mga oras na ito. Sabi nga ng ilang mga manulat tungkol sa sinabi nito ng talata 4. Sabi nila, ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita sa kanila na sila ay hindi nakakapinsalang ambasador. Hindi nakakapinsala mula sa isang bansa na naghahanap lamang ng isang pampublikong kasunduan. Ito yung kanilang gusto, kasunduan lang, payapaan lamang ang kanilang nais. Ngunit, ang mabigat dito mga kapatid, ay sa pamamagitan ng isang tusong diplomasya. Sa isang tusong pamamaraan,
ang kanilang ginawa sa mga oras na ito. Paano nila ginawa ito? Naglatag sila ng mga maliliwanag na ebidensya. Anong ebidensya? Verse 4. Ulit, sahin natin. Up to verse 5. Sila'y kumilos na may katusuhan, sila'y umalis at nagganda ng mga baon, at nagpasa ng mga lumang sako sa kanilang mga asno, at mga sisidlang balat ng alak na luma, punit-punit at tahi-tahi, ang mga tagpi-tagping sandalyas sa kanilang mga paa, at mga lumang bihisan na suot nila, at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Ang klaseng bigat ng ebidensya nila. Tingnan nyo mga kapatid, sino hindi mapapaniwala na dumako sa iyo, gusto kapayapaan, tapos ganito yung suot. Gula-gulanit, sira-sira, sandalyas, punit-punit na. Tapos yung baon nilang tinapay, ang sabi rito, tuyo na, ibig sabihin, matigas na, inaamag pa. So, ito yung nais nilang ipakita na galing sila sa isang malayong bansa. Ipinapakita nila sa kanilang postura sa mga oras na ito, hindi mo kami katabing bayan. Malayo kami. Napakalayo namin sa mga oras na ito. Pero kung tutusin, hindi naman po. Kung pag-aaralan nyo, 3 days lamang ang baklakbayin nila. Makikita na yung bayan, itong mga Gibeon. So ganito katuso ang kanilang pamamaraan. Ang tanong bakit nila ginawa ito? Bakit nila ginawa ang bagay nito? Ano ang kanilang pinakalayunin, o hangarin nila? Bakit nila dinala at nilantad yung ganitong ebidensya sa kanilang harapan, sa harapan ni Joshua? Balikan natin ulit, verse 9, in chapter 9, up to 13. Ito sabi, sinabi nila sa kanya, mula sa napakalayong lupain ay dumating ang iyong mga lingkod. Sabi nila, mga Gibeon, kay Joshua, dumating ang iyong mga lingkod dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos. Wow! Galing ano po? Dumating sila, hindi dahil sa kami Gibeonites at kayo Israel, kundi sa pangalan ng inyong Diyos. Sino hindi madadala nito? Then, sumunod. Sapagkat ang aming napalitaan, ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. Wow! By center. Hindi credit kina Joshua, but sa God, sa Lord, kina Joshua, kinredit ang lahat. Hindi mali. Tama, di ba? Okay, verse 10. At ang lahat ng kanyang ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo. Ang galing. Hindi na naman credit kay Joshua. Sagad pa rin ni na Joshua na nasa kabila ng Jordan sa Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Basan at sa Astaroth ang aming matatanda, elders nila, ang Gibeonites, at ang lahat ng mamamayan sa aming lupain ay sasalitain namin, ay magsasalita sa amin. Magbaon kayo sa inyong kamay para sa paglalakbay, humayo kayo upang salubungin sila at inyong sabihin sa kanila, kami iyong mga lingkod at ngayon nakikipagtipan kayo sa amin. Ito yung gusto nila, makipagkapayapaan kayo sa amin, makipagtipan kayo sa amin. 12. Itong aming tinapay na kinuha namin, mainit pa. Bilang baon namin, mula sa aming mga bahay, ng araw na kami ay lumabas patungo sa inyo. Ngunit ngayon, ito ay tuyo at inaamag na. Imagine ninyo, Joshua, yung dala namin tinapay, mainit pa. Pero ngayon, ano na nangyari? Tuyo at inaamag. Ibig sabihin, malayo kami, Joshua. And then, sabi niya, 13, at itong mga sisidlang balat ng alak ay bago ng aming punuin ang mga ito. Ngunit ngayon, punit-punit na. At ang aming mga bisan at ang aming sandalyas ay luma na dahil sa napakalayong paglalakbay. Ang talino ng mga taong ito. Wala tayong tulak kabigin. Kung ako yung uupo at makikinig sa kanila, wala akong sasabihin, okay. Kasi ebidensya, nakalatag ang lahat dito. Pansinin natin yung kanilang mga salita. Ang sabi sa verse 9, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos.
Ito'y nagpapakita na para bagang tanggap nila yung Diyos nyo, Joshua. Mahusay, magaling, dakila yung Diyos ninyo. Sa aming paglalakbay, ito'y nagpapakita ng isang reliyosong dahilan. Joshua, mareliyoso rin kami. Joshua, amin din kinikilala yung Diyos na inyong Panginoon. Kinikilalanin namin na may kataasan at paggalang ang Diyos ng mga Israelita na siyang object ninyo sa inyong pagsamba. Subalit ang lahat ng ito, mga kapatid, ay pawang pagkukunwari lamang. Ang lahat ng ito ay pawang pagkukunwari lamang. Ni dahil nabanggit nila ang pangalan ng Diyos ni Joshua, ay naniniwala nila sila sa Diyos ni Joshua. Hindi po. Maaaring banggitin ang pangalan ng ating Diyos, pero hindi nangangulugang sila'y may relasyon sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Maging maingat tayo dyan, kapatid. Huwag niyong sabihin sila ay lumalapit sa atin na parang religyoso na kumikilala sa Diyos na ating sinasamba, na sinasabi ng Biblia ay approve na tayo sa kanila. Uy, kapatid, tingnan natin, totoo kaya yung Diyos niya at Diyos natin na sinasamba natin? Baka the same lang sa pangalan, pero ang puso nila ay malayo sa Diyos na sinasamba natin. Huwag tayo magpaninlang sa bagay na yan, kapatid. So, pinabi pa rin nila yung kanilang mga damit at mga alak at tinapay. Na baon nila ay okay pa, tulad ng tinapay, mainit pa, subalit ngayon ay matigas ay inaamag pa. Ang kanilang mga damit, sisidlang alak, ay punit-punit na sa mga oras na ito. Ito ay nagsasabi na ang ebidensya na kanilang ipinapakita ay totoo. Ang inilalatag nilang ebidensya ay totoo. Subalit ito'y gawa-gawa lamang at hindi talagang totoong lubos na katotohanan. Maraming sa panahon natin ngayon na naglalatag ng kanilang ebidensya, subalit hindi talaga totoo. Maging maingat tayo, mga kapatid. Baka tayo'y nahuhulog sa kanilang mga bitag. Katulad ng nangyari dito kay Joshua. Kaya ano nangyari? Verse 15. Nang inilatag lahat ng ito ng mga taga-Gibeonites, ano nangyari? Verse 15. Si Josue ay nakipagkapayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila at hinayaan silang mabuhay at ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila. Ito yung maliwanag na ginawa ni Joshua. Hindi lamang nakipagkapayapaan sa kanila, pagkos nakipag-covenant sa kanila sa mga oras na ito, nang walang pagsusuri, nang walang pagtingin, at higit sa lahat, walang paghingi sa counsel ng ating Diyos. And then, dapat tayo sa ikalawang punto. Ano yung naging kakulangan ni Joshua sa mga oras na ito? Ito yung sinabi ng ating text, na hindi sila humingi ng payo sa ating Panginoong Diyos. Hindi sila humingi ng payo. Nakita natin, kay bilis nilang magkaisa, kay bilis nilang magdesisyon, kay bilis nilang lumagda sa isang kasunduan at isang tipan na wala munang pag-iimbestiga, wala munang pagsusuri, lalo't higit sa lahat, walang paghingi ng payo sa ating Panginoon. Kung titingnan niyo yung verse 14, agad nilang kinuha yung baon ng mga taong ito. Alam niyo sa Jew, mga kapatid, kapag ikaw ay kumain kasabay nila, it means to say, welcome ka sa kanila. Ito yung pinapakita ng talata 14. Walang pag-imbestiga, walang pagtingin, walang pagsusuri, kundi nakita lamang ang nilatag sa kanilang ebidensya, agad kinuha yung baon at nakipagkasunduan, pumirma, lumagda, at nakipagtipan na walang mamamatay sa inyo. Kayong maliwanag ang utos sa kanilang Diyos na sakupin ang lahat ng bansa na nasa palibot nila. Walang pagtingin sa counsel ng ating Diyos. Agad na kinuha ang kanilang baon at nakipagkasundo sa ating Diyos. Ito ang mundo, mga kapatid. Ganito ang mundo.
mahilig sa pakiramdam, sa palagay, sa impression. Mahilig sila na sa pakiwari ko, sa pakiramdam ko, okay naman eh. Okay naman, malinaw naman. Pero walang pagsusuri. Yan ang mundo. Pero hindi yan dapat ang Kristiyano. Hindi yan dapat sa buhay ng Kristiyano. Agad na tinatanggap, agad na kinukuha, wala man lang pagtingin. Ano bang nais ng Diyos ipakita sa bagay na ito? Kaya kung sila ay magkamali sa kanilang desisyon, sasabihin nila, ito naman ang nakagawian ng mundo. Eh bakit mo ako sisisihin? Ito yung impression ko. Ni hindi humingi ng payo sa ating Panginoon. Itong malaking problema, mga kapatid, sa mga Kristiyano, sa mga tao ng ating Diyos. Nang dahil nakikita nila ang mga ebidensya na nailatag sa kanila, ipinagpapalagay nila ng kanilang judgment ay tama, base sa kanilang impression, subalit ang katotohanan bilang mananampalataya ay hindi dapat ito ibatay ang kanilang pagsang-ayon, kundi maaari silang magkamali sa kanilang judgment, sa kanilang pagpapasya, sa kanilang pag-oo sa bagay na ito. Naalala niyo yung AI na pinadalhan ni Joshua ng spies? Anong sabi ng spies kina Joshua? Joshua, wag mo nang abalahin ang buong bansa, ang buong bayang Israel. Magpadala ka lang ng 3 to 2,000 men. Talo na ang AI. Why? Sapagkat yun yung impression lamang nila. Yun lang yung nakita lang nila. Yun na yung kanilang naabot ng kanilang mata, naabot ng kanilang kaisipan na simple lang AI. Madaling matalo. Konti lang sila. Konti. 22,000? Equivalent to 3,000 lang ang ipapadala mo? Impression nila yun. Ano nangyari? Bagsak sila. Talo sila sa mga oras na yon. Ang naging problema sa kanila dito, mga kapatid, hindi sila humingi ng tulong. Hindi sila humingi ng counsel sa ating Panginoon. Alam mo, sa literal na pangungusap to, kapatid, ito ang sabi sa literal na pangungusap ng hindi sila humingi ng payo sa Panginoon. Sabi sa isang literal na translation, and did not ask the mouth of Jehovah. Hindi nila hiningi ano yung sasabihin ng Diyos sa kanila. Kundi ang kanilang tiningnan, ito yung ebidensya, ito yung totoo, dahil nakikita ko, maliwanag sa isip ko, what about doon sa Diyos na sinasamba mo? Maliwanag sa iyo, maliwanag sa ating kapatid, maliwanag ang ebidensya. Ba't ang tanong, yan ba yung sinasabi sa iyo ng Diyos? Yan ba yung nais ng Diyos sa iyo at sa akin bilang mananampalataya? Kundi ang dapat gawin, hingin yung counsel, hingin yung payo, hingin yung bibig at sasabihin ng Diyos sa atin sa bagay na yun. Ito yung nangyari kina Joshua. Ipinapakita, sadyang hindi nila kinatigan o hindi nila hiningi yung ipapayo ng Diyos sa kanila. Hindi man lang sila nag-doubt na, Lord, tatanggapin ko ba? Agad, 15. Kinuha yung baon, umiyama kagad. Nakipagkapayapaan at nakipag-covenant agad dito sa mga taga-Gibeonite. Hindi man lang humingi ng payo o pagpapasya ng ating Panginoon sa kanila. Na kanilang nakaligtaang panghawakan yung sinabi ng salita ng Diyos. At tayo rin, sana huwag natin kaligtaang panghawakan palagi yung sinabi sa atin ng salita ng Diyos. Minsan ko nang naipangaral itong mga kapatid yung Proverbs chapter 3 verse 5 ng time ng pandemic, online pa tayo noon. Proverbs chapter 3 verse 5 and verse 6 ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart. And, sabi na, lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways. Hindi sinabi rito, sa kalahati lang ang daan mo. All your ways. Acknowledge Him. Not acknowledge yung impression natin. O acknowledge yung ating judgment. But acknowledge Him. And He shall direct
your paths. Para sa akin, mga kapatid, hindi ito payo. Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6 ay hindi payo sa mga mananampalataya, kundi ito'y utos ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi ito payo. Hindi ito pakiusap sa iyo at sa akin. But ito'y command. Trust in the Lord. Itong maliwanag sa sinasabi ng talata. Joshua, hindi sila nag-trust sa Lord, but nag-trust sila sa kanilang impression, sa kanilang judgment, sa ebidensya nakalatag sa kanilang harapan. Hindi sila nag-consult. Ano yung payo sa akin ng Panginoon? Ano yung tuturo sa akin ng Panginoon? Mga kapatid, Proverbs chapter 3, verse 5 up to verse 6, pinaka-key word dito, mga kapatid, ay yung sinabing, and lean not on your own understanding. Para sa akin, ito yung pinaka-key ng dalawang talatang ito. Huwag tayong manangan o magtiwala sa ating sariling kakayanan. Sapagkat kung dito tayo nagtitiwala sa ating sariling kakayanan, hindi natin masusunod yung commandment sa atin, trust in the Lord. At hindi natin magagawa na, yung sabi ng verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Paano natin ba acknowledge ang ating Panginoon kung nagtatrust tayo sa ating sarili? Kung nagtitiwala tayo sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling plano, sa ating sariling pamamaraan, sa ating sariling lakad. Kung doon tayo nagtitiwala. Alam nyo, nais kong basahin yung sinabi ni James Boyce tungkol sa pangyayaring ito, sa talatang ito, ng Proverbs 3, tsaka ng Joshua chapter 9, verse, kalimutan ko ng text, 14. Joshua chapter 9, verse 14. Ang sabi ng comment ni James Boyce, sabi niya, never, never, tatlong never, 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 never trust your own judgment. Tatlong never trust your own judgment. Sabi niya pa, sa wikang Tagalog na po, hirap na sa English. Baka maubusan tayo. Sa Tagalog na, sabi niya, sa pangyayari ito, sabi niya, kapag ang common sense natin ay nagsasabi ng isang landasin ay tama, sabi niya, sinasabi ng ating common sense na ang isang landasin ay tama, sabi niya, itaas mo muna ang iyong puso sa Diyos. Itaas mo muna ang puso mo sa Diyos. Kung sinasabi ng ating isip, tama to, yung direction ko. Sabi ni Boyce, itaas mo muna ang puso mo sa Diyos sa mga oras na ito. Sabi niya, kapag sinabi ng mga tinig na umaksyon ka agad at apurahan kagad ang desisyon na dapat mong gawin, agad-agad sinasabi ng isang tinig sa iyo na, aprubahan mo na yan, gawin mo na yan, at i-grab mo na yan. Ano sabi ni James Boyce? Ano sabi niya? I-refer mo muna ang lahat sa tribunal of heaven. I-refer mo muna sa tribunal of heaven. Tapos sabi niya pa, pagkatapos, kung nag-aalinlangan ka pa rin, maglakas loob ka na tumayo at huwag gumawa. At huwag magpasang-ayon. Maglakas loob ka na huwag mag-oo at mag-approve. I-refer mo muna sa tribunal of heaven. May susay, idulog mo muna sa Diyos ang lahat. Then sabi niya, kung ikaw ay tinatawag na kumilos at wala kang oras upang manalangin, sabi niya, huwag kang kumilos. Kung tinatawag ka ng desisyon agad at hindi ka na makapanalangin sa oras na yon dahil inaapura kang mag-oo ka, mag-approve ka,
Sabi niya, huwag kang kumilos. Huwag kang magpatangay. Kung kayo'y tinatawag na lumipat sa isang direksyon at hindi mo hinahantay na yung kapayapaan ng Diyos na mag-lead sa iyo, sabi niya, huwag kang magsang-ayon. Huwag ka kagad kumilos. Maging sapat na malakas at matapang ang iyong loob na tumayo at hintayin kung ano yung sasabihin sa iyo ng Diyos buhat sa kanyang mga salita. Sapagkat sabi ni James, ito ang tanging paraan upang malampasan natin ang dyablo na naghihikayat sa atin na bumagsak sa kalooban ng Diyos. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, yung ibig sabihin sa kabuuan ni James Boyce, kung may akurahang desisyon sa buhay natin, kapatid, dumakog muna tayo sa tribunal of heaven. Tanungin natin, Lord, kalooban mo ba ito sa akin? Bigyan mo ako ng gabay, ng tulong, ng iyong salita. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag akong magtiwala sa sarili ko. Huwag akong magtiwala sa kakayanan ko. Huwag akong magtiwala sa impression ko. Huwag akong magtiwala sa judgment ko. Huwag akong magtiwala sa aking sariling alam na ito'y tama. Hindi, Lord, yung counsel mo ang kailangan ko. Yung nais mo ang kailangan ko. I-direct mo yung path ko. Huwag mo akong hayaang magdesisyon in my own. Single man, single woman, mga kadalagahan, kabinataan, huwag niyong hayaang kayo ang magdesisyon kung sino yung gusto ninyo. Tanungin niyo ang Diyos. Kalooban ba ito ng Diyos? Siya ba'y mananampalataya? Kung hindi, agad na hindi kalooban niya ng Diyos. Mga married men katulad ko, huwag lang tayong magdesisyon na magsang-ayon tayo bilang husband and wife. But tumakot tayo sa tribunal of heaven. Mag-pray. Itulog sa Panginoon. Huwag magpa-apekto sa pressure. Huwag tayong magpa-apekto. Ito naman yung magandang ebidensya. Nakalatag naman, mahal. But, paano yung Diyos natin? Paano yung counsel ng Diyos natin? Paano yung sasabihin sa atin ng Diyos? Ito ba yung gusto niya? Oh, kapatid, remember, pinaka-importante sa lahat ay yung counsel ng Diyos. Kahit maliwanag ang ebidensya na nasa ating hati. Baka isang tusong maparaan lamang ito para tayo bumagsak sa kalooban ng Diyos. So remember, mga kapatid, tingnan natin ang nangyaring ito kay Joshua. Talagang bumagsak sila sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang impression lang. But remember lagi, Proverbs 3, verse 5 and verse 6. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Hindi kalahati ng puso natin ang ating pagtitiwala sa Diyos, but buong puso. Sa maliwanag, buong puso. At ang sabi pa rito, ay huwag tayong manalig. Huwag tayong manangan sa sarili nating pangunawa. Huwag. Kapatid, madidisgrasya tayo kapag sa sarili nating pangunawa. Kundi, alamin natin, ito ba yung dapat kong lakaran na kalooban ng Diyos sa aking buhay? Ito ba yung nais na landasin ng Diyos na dapat kong tahakin sa aking buhay? So, lesson sa atin, mga kapatid. Alam natin na ang tanging tiyak na marapat na kalooban ng Diyos sa pamumuhay ng kanyang mga tao ay hindi lamang ang managumpay tayo sa mundong ito. Hindi lamang ang managumpay tayo. Kung tindandaan natin, meron tayong kaaway. Napilit tayong binabagsak sa kanyang pamamaraan at sa kanyang kalooban. Pilit tayong hilahin na huwag tumahak o dumaan sa kalooban ng Diyos, kundi hinihila tayo ng kaaway na tumahak at lumakad sa kanyang kalooban na siya naman nating gustong kalooban. Huwag. Kaya nga sabi, lean not to your own understanding. Huwag sa sarili nating paraan.
Wag! Pagamat gusto natin yun, wag sa sarili natin. Itulog pa rin natin ito sa tribunal of heaven. Hingin natin, kahit pa dark providence minsan ang palalakarin sa atin ng Panginoon, kahit mabigat na sitwasyon pa ang pinapalakad sa atin ng Panginoon, pinapatahak niya sa atin, magtiwala pa rin tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Alam niyo, gusto ko yung hymn ng 573 sa ating Trinity hymns. Hindi ko babasahin sa English at hindi ko din na rin kakantahin. Mahirap na. Baka kung saan tayo mapunta. So, basahin ko na lang sa wikang Tagalog. So, sabi dyan sa 573 ng hymns, ang iyong daan, sabi ng salmista, ang iyong daan, hindi ang akin, o Panginoon. Ito yung gusto ng salmista, Lord, hindi yung my way. Hindi yung way ko, Lord. Hindi yung mamamaraan ko. Not mine, sabi ng salmista, not mine. Kundi sa daan mo, Panginoon. Sabi niya, gaano man to kadilim. Gaano man kadilim yung daan na pinatahak ko at nais mo. Sabi niya, akayin mo pa rin ako sa sarili mong mga kamay. Sabi niya, akayin mo pa rin ako. Lead me, thy own hand. Ito yung gusto ng salmista, hindi sa kamay ko, Panginoon, but sa kamay mo. Akayin mo ako. Sabi niya, piliin ang landas para sa akin. Kahit man ito ay makinis na daan o di naman kaya magaspang na daan, okay lang, Lord. Sabi ng salmista, kahit magaspang pa yung daan na pinapadaanan mo sa akin, okay lang. Walang problema sa akin. Kahit makinis pa yan, rough pa yan na daan, okay lang. Ito pa rin, sabi niya, ang magiging pinakamahusay na daan. Ito pa rin ang pinakamahusay. Imagine yung sabi ng salmista, sabi niya, even ito is smooth or rough, sabi niya, ito pa yung the best way para sa akin. Kasi ito yung gusto mo sa buhay ko. Sabi niya, kahit paikot-ikot ako, o di kaya tuwid yung daan na aking dadahaanan. Pero sabi niya, yung dulo nito, yung kahantong nito, ay para sa kapahingahan ko. Oh, I love. Mahal ko yung sinabi ng salmista nito. Kasi ito yung sinasabi ng Proverbs 3:5 and verse 6. Ito rin yung sinasabi na kailangan nila yung counsel ng ating Panginoon. Sabi niya, kahit rough pa yan, Lord. Kahit pa smooth yung way na yan. Kahit pa paikot-ikot ako dyan, Lord. Kahit pa diretso yan. Kahit ano pa yan, Lord. Basta yung direction mo at kalooban mo. Hahantong ako sa kapayapaan sa lahat ng iyong Panginoon. Why? Sapagkat ang hinihingi niya at sinusunod niya is the counsel of the Lord. So, tanong sa atin, ikaw, kapatid, tayo, ito ba ang hangad natin ngayon? The counsel of the Lord? Yung payo, yung bibig ng Diyos, yung sasabihin ng Diyos sa akin, kahit nagkasundo tayo mag-asawa, kahit nagkasundo tayo bilang isang church, di ba dapat hingin pa rin natin ang tribunal of heaven? Itataas pa natin ito sa ating Diyos. Hihingin pa rin natin sa ating Diyos sapagkat siyang pinakadakila, pinakamahusay, at pinakamagbibigay sa atin ng pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. So kapatid, hingin natin palagi ang counsel ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, salamat sa katotohanan ito. Salamat sa sinasabi mo sa amin buhat sa iyong salita. Tulungan mo kami, O Diyos, gabayan mo kami sa lahat ng aming desisyon. Ang dapat lang namin gawin, Lord, tumingala kami sa iyo. Kung may nagpe-pressure sa amin sa mundong ito na kapat kaming mag-approve kagad, sumang-ayon kagad, tulungan mo kami mag-post muna sandali at itulog muna namin ito sa iyo pong trono, sa inyong counsel, O Diyos, sa iyo pong kalooban. Tulungan mo kami ng buong puso magtiwala sa iyo. At tulungan mo kami, O Diyos, na bilang isang iglesia, bilang mga individual na mananampalataya, na huwag magtiwala, O Diyos, sa aming pong mga sariling kakayanan. Tulungan mo kami na sa iyo tumingin, sa iyo manalangin, sa iyo maglaga ang aming buong pagkatao. O Diyos, salamat
sa katotohanan ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.